Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral sa Isaiah 60. Nasa verses 17 to 18 na po tayo, no? I think 3 days o baka po Friday o Saturday matapos na tayo sa ating pag-aaral sa Isaiah 60. Pero bago po ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Samahan niyo po ako. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito, sa oras ito, Panginoon, sa pagkakataon na kami po ay magsama-sama muli, makapag-aral at matuto, Panginoon, na salita mo, naway ikaw ang manguna sa akin, Panginoon, na iyong gagamitin bilang tagapanguna sa gabing ito, sa pag-aaral na ito, Panginoon, na ang mga kapatid sa online ay magkaroon ng stable na connection at sabay-sabay kami matuto, Panginoon. Naway ang mga kapatid namin sa church lives na hindi na namin makasama, ay makasama namin ngayong gabing ito, Lord God. Lord, sa iyo po namin papatuloy na ipinagkakatiwala ang aming buhay. Ang gabing ito, ang oras na to, itong pag-aaral na to, ikaw po makilala at maitaas. Sa ilangan po ang lahat ang papulit parangal in Jesus' name. Amen. Yan, so, magandang gabi. Yan. Tumama ka rin, Brother Edgar. Nakakit, Pastor. So, salamat po. Good evening, Brother Edgar, at sa lahat po na naka-join. Bilang balikan po natin yung 15 and 16 na natalakay natin noong Sabado. Ito nga po ay tumutukoy sa pahayag ni Propeta Isaiah sa kanyang bayan na yung naghahayag siya ng pag-asa, panunumbalik sa mga ito, at ito nga po ay tumutukoy sa pagpapala ng Panginoon. At ganoon din sa kakayahan ng isang lingkod o kakayahan ng isang bayan na kapag kasama ang Diyos ay walang hindi kayang gawin. No? Doon nga po sa verse 16 ay tumutukoy rin naman po ito sa provision niya, no? Na gagamitin ng Panginoon ang mga bansa, no? Na ito po ang panggagalingan ng mga pangangailangan ng kanyang bayan. Lalo na yung sinabi dito sa verse 16 na sususo doon sa sa gatas, para doon sa gatas na kailanganin ng Jerusalem. Nakikigaya ka na, Pastor Dom, kay dito kay Pastor natin sa kay Brother Edgar. So magandang gabi po, Pastor Dom, no, sa aking pinakagwapong pastor. Yan, so tuloy po tayo, no? At ito nga po ay isang napakagandang salita. Bahagi, no? Verse na talata na talagang walang walang katabusang pagmamahal at katapatan ng Diyos sa kanyang bayan. Dito nga po ay makikita ang kalwalhatian, walang hanggang kalwalhatian na mananaig para sa kanyang bayan. At ito nga po ay nagpapahiwatig ng pagbabago ng kapalaran ng Sayon. Mula doon sa pagkabihag, sa naghihirap sila, sa nakaranas sila ng kapighatian, pero dito po, no, makikita yung sobrang nasasabi nating umaapaw, siksik diglig na umaapaw na pagpapala ng Diyos. Yan, so isang dalawang talata na nagpapaalaala sa bawat tao na ang Diyos ay hindi sumisira sa kanyang pangako, sa kanyang pagliligtas sa kanyang mga lingkod, no? Especially ito nga po yung propesiya para sa kanyang bayang Israel, no? Yan, so ito ay papakita lalo ng soberanya at kapangyarihan ng Diyos, isang sukdulang pagmumula ng kaligtasan, pagtubos at pagbabago para sa Israel. So yan po, no, tuloy po tayo sa 17 to 18, at ito nga po ay tumutukoy sa mga materyales o yung mga gamit na hindi lamang simpleng kagamitan, no, na tulad ng ibibigay ng Lebanon, no, mga kilalang produkto mula sa kanyang bayan. Dito makikita natin na from lesser to greater. Ibig sabihin, yung pinaka high class na metal
materyales o kagamitan ay ito yung ihahandog sa bayan ng Diyos para sa pag-aayos, no, ng lugar na siyempre yung itong sanctuaryo ng Panginoon, templo at itong kaharian, no, ng kanyang bayan. So ito ay tumutukoy sa isang mas malalim na mensahe na ito ay tumatalakay sa pagkakaloob ng Diyos sa pinakamainam na kaloob. Ibig sabihin ng pinakamainam is masasabi natin pinakamaganda. Yan. So magandang gabi, Sister Irene. Yan, salamat sa iyong pag-join. And so, dalisay na ginto sa halip na tanso, no? From prestigious, tanso, pero ginto ang ibibigay, no? Kasama pa nito ang pagpaparanas ng kapayapaan, katarungan sa mga tao na sa mga naunang kabanata ay naging isang malaking kabigatan ng mga tao. Hindi nila naranasan ang mga buhay na may katwiran at kapayapaan dahil sa kasamaan ng mga pinuno. Sa mga talatang ito, direktang ipinangako ng Panginoong Diyos ang kapayapaan at katarungan. So dito nga po, no, sa 17 to 18, yung 17 is tumutukoy sa materyales o sa mga metal na ibibigay ng mga bansa, at yung 18 is tumutukoy naman sa pamumuno, no, yung justice. Kasi nga po, napag-aralan natin na halos hindi nagkaroon ng maayos na pamumuno ang mga nasa pwesto, no? Nabuhay sila sa maling katarungan, no? Maling desisyon, mga inuna yung sariling yung sariling kapakanan ng mga pinuno. Nakita natin hindi nila pinapansin ang mga nasa laylayan, no? Yung mga nagugutom, yung mga walang mga damit, walang matirhan, at mas binibigyan nila ng priority yung kanilang mga sarili. At ito nga po, yung mga desisyon sa mga maling hustisya, maling paggamit ng batas, at yung karunungan wala na, yung katotohanan hindi na nakikita. Kaya nga po nakita natin na kumilos ang Panginoon, no, sa bagay na to, sa sitwasyon na yon. So ito ay ang talata 17 ay sinasabi dito, sa halip na tanso ay bibigyan kita ng gintong dalisay, pilak, ang bigay ko sa iyo sa halip na bakal. Sa halip na kahoy, tanso ang dala ko. Papalitan ko ng bakal ang dating bato. Ang kapayapaan ay paghariin sa iyo, at ang katarungan ay mararanasan mo. Makikita natin yung yung comparison ng mga metal, no? So alam natin na mas mahal ang ginto kaysa sa silver. Tapos instead na bakal, silver ang ibibigay. Instead na bato na tanso instead na bakal, tanso ang ibibigay. At instead na bato, bakal naman. So makikita natin yung upgraded, no? From lower class to high class na metal. So ito ay magpapakita ng yung karangyaan, no? Ibig sabihin is kasaganahan ng biyaya ng Panginoon para magkaroon ng magandang pagbuo ng kanyang sa lugar ng kanyang bayan, at binibigyan pansin dito ang simple o ordinaryong kagamitan lamang, pero napunta nga po sa mamahalin. Yan, so binibigyan pansin ang mga katangi-tanging material sa halip ng mga ordinaryong bagay na walang mataas na halaga, no? Nakita natin yung upgrade, yung pagbabago nung from mura hanggang sa pinakamahal na material.
So ito nga po ay tanso, bakal, kahoy at bato para sa mga materyales na may mas mataas na halaga tulad ng ginto, pilak at bakal. Ang imaheng ito ay nilalayong ihatid ang ideya na ang Diyos ay magdadala ng isang radikal na pagbabago. Radikal ay tumutukoy sa isang radical is mabilis, no? Mabilis, parang biglaan, no? Na pagbabago sa kapalaran ng Israel, napapalitan ang kahirapan at kakulangan ng kayamanan at kasaganahan. Nakita natin, no? From wala, no? Totally lugmok, nasira o na bumagsak ay biglang itatayo ng Panginoon. Yan, so ito ay pangako ng material na kasaganahan sa talatang ito na ay hindi lamang tungkol sa material na kayamanan, kundi nagsasalita rin sa mas malawak na kahulugan ng kasaganahan at kagalingan. Ito ay simbolo ng kakayahan ng Diyos na itaas at pahusayin ang lahat ng aspeto ng buhay ng mga Israelita, na magdadala sa kanila mula sa isang estado ng kawalan, mula sa kawalan hanggang sa kasaganahan at kaganapan. Ang temang ito ay pagpapanumbalik at pagbabago ay isang sentral na aspeto ng mas malawak na mensahe ng pag-asa at ginhawa na tumatakbo sa aklat ni Isaiah. So ito po ay pangako ng Panginoon sa kanyang bayan na mula doon sa sitwasyon nila sa Babylonia ay mararanasan nila ang restoration, ang pagbabago, no? Ang panibagong panimula. So bukod dito, binabanggit din ng talata ang tungkol sa pagbabago ng pamumuno. Nangangako ito na gagawin ng Diyos ang mga opisyal ng Israel na ng Diyos ang mga opisyal ng Israel na kapayapaan at ang maniningil ay katwiran. Ito ay tumutukoy sa pagtatatag ng isang makatarungan at pantay na pamahalaan na magdadala ng kapayapaan at katatagan sa mga tao. No? At sila nga po ay nabuhay sa maling sistema na nakita natin na ang mga inosente ay nakukulong at ang mga dapat makulong ay malaya na namumuhay. Ganon din sa mga mahihirap, no? Yung hindi pagbibigay ng atensyon, ng tulong ay talagang wala, no? Yan. So ito ay ito ay tumutukoy din sa pagdadag ng isang makatarungan at pantay na pamahalaan na magdadala nga po sa kapayapaan at katatagan sa mga tao. Ang pagbanggit sa mga opisyal at mga maniningil na buwis ay nagpapahiwatig ng isang sistema ng pamamahala, leadership, no? Leadership, organization. Yan. So ito ay pangako ng kapayapaan at katwiran ng kontekstong ito na kumakatawan sa isang pangitain ng isang lipunang pinamamahalaan ng katarungan at pagiging patas. Ibig sabihin, wala na no one is above the law. No one is above the rules. At sila ay mamumuhay ng nasa tamang katarungan at katotohanan. So ito ay mas pinakikita rito ang pamamahala, no? Sa madarating na panahon, alam natin na magtatayo ang Panginoong Hesus ng bagong ng new sa millennial kingdom, no? Siyempre siya nga po yung mamamahala at ito ay siya yung magiging leader, no? At wala na, no? Pantay mararanasan ng tao doon ang tunay na katarungan at katwiran. So, bilang konklusyon ng talatang ito ay isang makapangyarihang talata na tumutukoy sa tema ng pag-asa, pagpapanumbalik at pagbabago. Ito ay sumisimbolo sa pangako ng Diyos na itaas at pagyamanin ang buhay ng mga Israelita, kapwa sa material at espiritual. At ito ay magtatag ng isang katarungan at matuwid na pamumuno para sa kanila. So ang hirap nga naman po, no, kung ang isang bansa o isang komunidad ay
namumuhay sa maling sistema. At dito nga po ay hindi nagkakaroon ng pantay-pantay na pagtingin, patas na katarungan, at hindi ito magkakaroon ng maayos o walang kaayusan. So ito nga po ay pangako ng Panginoon sa kanyang bayan na kanyang babaguhin ang mga mamamahala. Ito ilalagay niya ang mga tapat sa tungkulin, at dito nakikita rin ang katwiran ng Diyos. Ang talatang ito ay patuloy nagbibigay ng inspirasyon at nag-aalok ng pag-asa sa mga mananampalataya na nagpapaalala sa kanila ng kapangyarihan ng Diyos na nagdulot ng pagbabago at pagpapanibago. No? At ito nga po ay wala tayong lubos na kakayahan na maset ito, no? Kundi sa pamamaraan po ng Panginoon. Again, siya ang mag-a-assign, siya maglalagay ng kanyang mga lingkod sa bawat pwesto, no? At ito nga yung pagtawag sa mga ito upang gawin ang kalooban niya. Ang tamang pagtatrabaho, ang tamang pagtupad sa tungkulin ay ito ay nakapagbibigay ng kaluguran at kapurihan sa Panginoon. Tulad nga po ng ating pagtatrabaho, no, sa gobyerno, hindi lang po taong bayan or mga nasa taas ang ating sinusunod, no, kundi mismo ang Diyos. Yan. So kaya nga po pag wala ang hindi sentro ang Diyos sa isang organisasyon, ito ay totally mahina, baga sabog, no? Walang matibay na pundasyon, walang pinagbabasihan kundi nakabase lang sa bawat tao. Yan. So yun po ang mahirap, no? Yan. Kahit naman sa bahay po, no, once na walang sentro sa Panginoon, ang nangyayari dito ay puro away, no, conflict. Pero once na ito nga po, ang gagawin ng Panginoon ay magkakaroon ng pagbabago at pagpapanibago sa sistema ng kanyang bayan. At ito ang pangako na sumasalamin sa propesiya sa Mikas 4:3-4 tungkol sa mga bansang pinapalo ang kanilang mga tabak upang maging mga sudsod at ang kanilang mga sibat upang maging mga karit, na nagpapahiwatig ng isang panahon na ng kapayapaan at kasaganahan sa ilalim ng pamamahala ng Diyos. Sabi nga po dito, siya ang mamamagitan sa mga bansa at magpapairal ng katarungan sa lahat ng lahi. Kaya't gagawin nilang talim ng araro ang kanilang mga tabak at karit naman ang kanilang mga sibat. Mga bansay di na mag-aaway at sa pakikipagdigmay di na magsasanay. Sa halip, bawat tao'y mamumuhay ng payapa sa kanyang ubasan at ang puno ng igos wala nang babagabag sa kanila. Sapagkat ito ang pangako ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. So ito po ay napaka paalaala dito dun sa ating mga nag-aaral na darating ang panahon. Wait lang po, medyo lang tumba itong ano ko. Yan. So, wait lang po. Oh my God. Yan. Up. Yeah. Okay lang po. Yan. Medyo dumulas lang po, no? Yan. So, ito nga po ay paalaala sa atin dito sa talatang ito ang gagawin ang pagkilos ng Panginoon sa kanyang bayan sa isang sistema na magdadala sa kanya ng mangunguna ang kanyang katwiran, katarungan ay mangyayari. Yan. So sa isang komunidad, nakita natin, no, sa sistema pa lang natin sa Pilipinas, makikita natin na talagang hindi strong leadership ang nakikita natin, kundi talagang mayroong kapabayaan, no? Masakit man sabihin, pero ito po yung totoo na talagang nakikita natin. Ang daming lapses, no? Ano yung hindi natututukan, ano yung hindi natatapos,
At talaga namang marami po ang nagsasuffer, no? Pero dito po, ito ay isang pangako ng Panginoon, pangako ng pag-asa, pangako ng pagbabago. Sa darating sa panahon ni Propeta Isaiah, ito'y mangyayari. At ganoon din sa atin sa dulong panahon, ang siyempre ano na sa atin ay ang Panginoong Hesus, ang mga mangunguna na, no? Siya na yung mag-aalaga sa atin at hindi na yung mga ganitong corrupt na opisyal. So magandang gabi, pinsan, sa sa Nico, from Siargao, at syempre kay Princess. Yan. So, mula sa pang-api, no? Mula sa panghahamak sa bayan ng Diyos, makikita natin na ang mga bansa ay nakita natin yung kabaliktaran, no? Yung naging kabaliktaran ng sitwasyon sa kanila. Nakita rin natin na yun nga po, ang sayon ay makikita bilang isang matingkad, nagniningning, no, na bayan. Ito ay nagpapakita lalo ng restoration na gagawin ng Panginoon sa kanyang bayan, at ito ay isang naglalarawan ng walang patid na pangako ng Diyos. Nandun yung yung pagbaliktad ng sitwasyon at pagbabago ng sistema ng bayan. Again, kung hindi nga po ito mangyayari, ay talagang ang pamumuhay ng mga Israel ay talagang patuloy na sila ay maghihirap. Pero dito nakita natin na nandun po yung pangako ng Diyos na pati yung sistema ng pamumuno, ng leadership ay kanyang babaguhin. At makikita natin talaga na once ang Diyos ang kumilos, ay ito po ay perfect, no? Ibig sabihin, ito ay smooth, kumbaga sa other term natin, no? So yun po, yan ay isang paalaala ng paparating na pag-asa. Ibig sabihin, may pag-asa na, at ito nga po ay darating. Yan. And siyempre, yung kapayapaan at yung righteousness, no, makikita dito sa kanyang bayan. Sa pamamagitan ng mga metal na mamahalin, ito ay nagpapakita ng solido at matibay na pundasyon. Sa pamamagitan naman ng sistema na babaguhin, ito ay tumutukoy sa katwiran ng Panginoon, sa kanyang banal na otoridad, na siya ay maglalagay at magbabago ng isang sistema na ilalagay niya ang kanyang bayan sa maayos at kapaki-pakinabang na sitwasyon. Yan. So, sa verse 18, ang ingay ng karahasan ay hindi na maririnig pa, gayon din ang pagwasak sa iyong nasasakupan. Ang iyong mga pader ay tatawagin mong kaligtasan, at papuri naman ang iyong mga pintuan. So, makikita natin ito po ay pagpapatuloy sa nakaraang talata, no, sa talata 17, na sa tema nga po ng tumutukoy sa pagpapanumbalik at pagtubos. Isang malinaw na makikita natin dito ay yung magiging sitwasyon o yung resulta ng pagbabago na gagawin ni Yahweh, no? Ito ay maglalagay nga siya ng mga tagapanguna na magsasaayos ng komunidad, no? Yung batas, yung hustisya, yung pagtulong sa kapwa, yung pagtulong sa mga tao, at pagsasaayos ng mga desisyon, no? So ito ay isang imahe na nagpapakita ng kaayusan sa lupain. Ang lupain ng Diyos na kanyang pangangalagaan at pagpapalain. Ang imahe ng karahasan ay hindi na maririnig sa lupain, at ang pagkawasak sa loob ng mga hangganan ay nagpapahiwatig ng isang kumpletong pagbabago, no? Ibig sabihin, totally totally restored. Ito nga po ay sa kasulukulang kalagayan ng kaguluhan at kawalan ng kaayusan. Sa halip, matatawag na ng mga tao ang kanilang pader. Kumbaga ito ay assurance of yung kaligtasan, kumbaga kampante na sila, no?
dito, panatag na ang kanilang loob na sa mangyayaring ito, sa panahon na darating ito, na mangyayari ito, sila ay magiging kampante na, no? So at ang kanilang mga pintuan na papuri na nagpapahiwatig na sila ay mananahan ng ligtas at may seguridad. Siyempre ito po ay sa presensya po ng Panginoon. Ito ay nagsasalita rin sa atin, no, na ito ay isang pangako ng Diyos ng seguridad at kapayapaan na mararanasan ng mga manunumbalik at mananampalataya sa Kanya. At ito ngayon po ay magkakaroon ng dahilan upang magpasalamat at magpuri sa Diyos. Yun naman po yung mangyayari, no? Dahil naranasan ng tao ang tunay na kapayapaan at kaligayahan at under the presence of the Lord, nandun po yung pagpupuri. Yan. So hindi po hindi nakikita natin ang dulo pa rin ito is for the glory of the Lord, no? Yan. So bilang isang mananampalataya, tayo ay pinapaalalahanan ng mga talatang ito na tayo mismo sa sarili natin, tayo ay mamuhay ng totoo, mamuhay na naayon sa kalooban ng Diyos upang makita sa atin, makita ang kadakilaan at katwiran ng Diyos sa pamumuhay natin. Sa buhaging ito, ang imaheng ginamit sa talata ay isang makapangyarihang paglalarawan ng pagbabagong gagawin ng Diyos sa buhay ng kanyang mga tao. Ang pagbanggit sa pagtawag sa mga pader na kaligtasan at sa pintuan ng papuri ay nagpapahiwatig na isang kumpletong pagbaliktad or yun nga po yung na twist yung kanilang sitwasyon, no? Kumbaga nabaliktad from lesser to greater nga, no? From sobrang lugmok, ngayon sobrang sagana. So ang kasalukuyang kalagayan ng kawalan ng pag-asa at pagdurusa, ang pagbaliktad ng kasalukuyang kalagayan na wala nga pong pag-asa at pagdurusa. Ang mga pader at pintuan na dating simbolo ng proteksyon at seguridad ay nagiging simbolo ng pananampalataya at pag-asa ng mga tao sa Diyos. Sa halip na umasa sa kanilang mga sariling lakas at mga mapagkukunan, ang mga tao ngayon ay aasa sa Diyos para sa kanilang kaligtasan at pupurihin siya para sa kanyang katapatan at pagliligtas. Nakikita natin mga kapatid doon, from the previous 2 verses, 15-16, na yung provision ng Panginoon sa pamagitan ng mga bansa ay ang kanyang bayan ay hindi magugutom, no? At ito po yung patuloy na mensahe ng Biblia sa atin, no? One of the important na malaman ng isang mananampalataya na alam ng Diyos ang ating pangangailangan. Alam ng Diyos ang ating mga dinarasal. At bago pa lang natin ito dasalin, alam na niya na ito'y kakailanganin natin. Sa bahaging ito nakita natin nangako ang Diyos, isang propesiya na kanyang pagpapalain ang kanyang bayan. At nakita natin sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral, sa bahaging ito ng talata 18, ay lalong mas nagbibigay katiyakan, no? Kasiguraduhan na ito nga po, no, na nandun na yung provision ng Panginoon sa kanyang pagiging tapat sa kanyang bayan at siyempre ang kasunod po nun yung pagpupuri ng tao sa Diyos. So ito ay itunuturo rin ng talatang ito ang ganap na katuparan ng pangako ng Diyos para sa kanyang bayan. Sa bagong tipan, nakikita natin na ang Panginoong Hesus ang ganap na katuparang iyon. Ang katuparan ng pangakong ito sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, dinala niya ang tunay na kaligtasan at pagpapalaya para sa lahat ng naniniwala sa kanya. Mga kapatid, next week, no? Holy Week na. Ito po ay maalala natin. Hindi po swimming, no? Hindi swimming, hindi reunion o anumang mga okasyon ang dapat nating bigyan pansin, kundi yung pagbibigay halaga ng ginawa ng Panginoong Hesus para sa atin. So dito po, no, nakita natin sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, ito po yung katuparang iyon, no? Dahil alam natin na itatayo niya ang kanyang
bagong kaharian at siya mismo ang mamumuno, no? Siya at wala na doon mararanasang mga paghihirap, puro kapayapaan na, no? Kapayapaan at awitan, puro papuri sa kanya, puro sa papuri sa Panginoon. Sino ba naman ang ayaw nun? No? Sino bang may ayaw nun? Pwede po kayo mag-comment kung ayaw nyo. Yan. So, ito po ay, mga kapatid, no? Napaka, sarap pag-aralan, no? At nakikita natin yung katapatan ng Diyos, hindi lang sa kanyang bayang Israel, kundi sa lahat, sa atin, ng mga hintil, no? Ito po ay, isang pagpapatunay na consistent ang Bible, no? At tapat ang Panginoon sa atin. Ang imahe ng pagtawag ng mga pader na kaligtasan at pintuan na papuri ay maaring ring maunawaan bilang paglalarawan ng espiritual na kaligtasan at kalayaan na dala ni Jesus sa kanya, sa lahat na nagtitiwala sa Kanya. So ito po yun, yung John 3:16, na yun nga po, naging katuparan sa pagmamahal ng Panginoon sa sanlibutan. Ito ang Panginoong Hesus, namatay, nilibing at muling nabuhay para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Para sa mga taong sa Kanya ay magtitiwala at mananampalataya. So ito po ay pangako ng Panginoon sa Kanyang bayan. Sa panahon ni Propeta Isaiah, at alam natin ito ay nangyari na, no? Pero sa atin, sa panahon natin ngayon, bilang mga mananampalataya, ito po ay patuloy na nagbibigay sa atin ng guarantee, assurance, katiyakan, kasiguraduhan na ang pangako ng Diyos ay mangyayari. Ang tanong na lang po ay tayo ba ay patuloy nagtitiwala sa Kanya? Patuloy ba tayo na nilalagay natin yung pag-asa sa Kanya? So ito po, no, mga kapatid, nakita natin ang patuloy na katapatan ng Diyos sa bayan. Babaguhin niya ang sistema. Papalitan niya ang mga dating pangit at sablay na pagpapatupad ng batas at pamumuno sa mga nasa ilalim, no, sa salaylayan. At dito bibiyayaan niya ng matinding metal kagamitan. Hindi lamang tumutukoy ito sa material, kundi espiritual na pundasyon sa pamamagitan ng Panginoong Hesus na ating sasandalan, ating aasahan at ating sasampalatayanan. So bilang konklusyon, mga kapatid, ang talatang ito ay naghahayag ng pag-asa na deklarasyon ng hinaharap na kapayapaan at kasaganahan na dadalhin ng Diyos sa Kanyang bayan. Ang mga tema ng pagtubos, pagpanumbalik at ganap na katuparan ng mga pangako ng Diyos ay sumasakop sa pangkalahatang larawan ng talatang ito. Ito ay nagsisilbing paalaala na kahit sa panahon ng kadiliman at kawalan ng pag-asa, ang Diyos ay tapat, nagdadala ng pagbabago at kaligtasan para sa mga nagtitiwala sa Kanya. Yung sitwasyon po natin, mga kapatid, especially sa church, no? Sitwasyon ko sa personal ko, nila Pastor Dom, nila Sister Irene, at lahat ng mga kapatid, makita natin na sa kabila ng dilim, sa kabila ng hirap, tulad po ng kanyang bayan na nabihag, no? Actually, sabi ko nga, wala pa po sa kalingkingan yung aking sitwasyon na naranasan. Pero dito po, mas lalo nagpapatibay sa pagkakilala ko sa Panginoon. So tayo, mga kapatid, dumarating po ang mga kabigatan. Pero ang pangako ng Diyos, hindi magbabago. Yun po yung patuloy natin panghawakan ng kaligtasan ay binigay na. No? Napagtagumpayan na po ng Panginoong Hesus sa panahon natin. At ngayon, bigyan natin ng maayos at buhay na papuri ang Panginoon, no, sa buhay natin araw-araw. Hindi lang po mahal na araw, kundi po araw-araw. So patuloy tayong mag-aral, patuloy nating alamin ang kanyang mga pangako. Pero isang pangako lang po ang hindi niya pinangako sa atin, no? Kung hanggang kailan tayo dito sa lupa. Kaya po tayo, habang nabubuhay pa tayo, habang nakakahinga pa tayo,
isuko natin ang buhay natin sa Panginoon at tayo ay makikita natin yung pangako niya na hindi kailanman lumilipas. So mga kapatid, hanggang dyan lang po muna ang ating talakayan, no? Sana po ay marami tayong napulot. Hindi lang napulot, kundi tumatak sa ating puso about sa gagawin ng Panginoon sa kanyang bayan sa panahon ni Propeta Isaiah. At ganoon din sa atin, sa buhay natin ngayon, sa present time, no? Na tayo ay patuloy na nagtiwala sa Kanya at umasa. Sa Kanya lang natin lahat ipagkatiwala at iasa, no? At makikita po natin yung walang hanggang katapatan ng Diyos at pagmamahal niya sa atin. So yun lang po mga kapatid. Again, tayo po ay pinapaalalahanan ng Propeta Isaiah sa bahaging ito na tayo ay huwag magtiwala sa sarili natin. No? Ibig sabihin, mas bigyan natin ng kahalagahan ang ginawa ng Panginoong Hesus sa krus. At sa balang araw, tayo po ay makakasama at mararanasan natin yung sinasabi dito ng Panginoon. So, salamat po sa Panginoon sa patuloy na paggabay sa atin. So, tayo po ay sama-samang manalangin. Samahan niyo po ako. Dakilang Diyos, Panginoon, Ikaw ang tunay at nag-iisang Diyos. Maraming salamat po. Sa magitan ng iyong mga salita, kami po ay patuloy mong tinuturuan, patuloy mong pinapaalalahanan at ginagabayan, Panginoon, ang mga pangako mo ay patuloy na nasa aming mga puso na ito alam namin mangyayari at mangyayari, Panginoon. Naway, ang mga kapatid na nakasama ko ngayon sa live, sa pag-aaral na ito ay makita nila ang tunay na kadakilaan at kalwalatian mo. Lord, patuloy namin dalangin ang itong pag-aaral namin ay ikaw ang patuloy na maitaas at mapapurihan. Sa iyo lamang po ang lahat ng papurit parangal. In Jesus' name, Amen. So maraming salamat po. Siyempre, Pastor Dom, Pastor Nanding, Brother Edgar, Sister Irene, Princess, yan, siyempre yung pinsan ko si Gabriel. At sa lahat po ng naka-join, yan, ang mga po si Ate Bilma Dorero from Siargao, no? At yan po ay siyempre ang wife ni Kuya Ford. Yan. So, magandang gabi po sa inyo dyan sa Siargao. See you soon again sa pagbalik ko dyan. So, maraming salamat po. Patuloy po tayong magpuri at mamuhay sa presensya ng Panginoon. To God be the glory. Maraming salamat po.